Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu nagdulot ng matinding pinsala. Mga gusali, bahay at kalsada nasira ng malakas na pagyanig. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Cebu sumampa na sa 27. Ayon kay Governor Pamela Baricuatro, bilang ng mga sugatan umabot na rin sa mahigit 100 at 54 na tao. Lalawigan ng Cebu isinailalim na sa state of calamity bunsod ng matinding pinsala ng malakas na lindol. Interagency Rescue Operation sa Cebu pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Karagdagang medical teams at activation ng Quick Response Fund iniutos ni PBBM. Bagyong Paulo nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Bagong bagyo inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa Central at Northern Luzon simula sa Biyernes. At 2 suspect sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga po sa NBI. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 1, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagdulot ng matinding pinsala ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig kagabi sa Cebu. Sa lakas ng lindol, maraming gusali at mga istruktura ang nawasak. May mga taong na-trap sa loob ng mga gusali habang patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi. Narito ang report ni Joan Nano. Binulabog ng malakas na lindol kagabi ang Cebu na naitala sa magnitude 6.9. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naiulat ang sentro ng lindol sa Bogo City bandang 9:59 kagabi. Sa lakas ng lindol, maraming mga istruktura ang nawasak. Ang simbahang ito sa Daan Bantayan, Cebu, gumuho at halos mapulbos ang mga simento. Ilang branches rin ng fast food chains ang nagkawasak-wasak dahil sa lakas ng lindol. Nagkasira-sira rin ang eskwelahang ito dahil sa tindi ng pagyanig. Habang nagkabitak-bitak rin ang ilang mga kalsada. Sa kuha ng isang dashcam, makikita na nagpagewang-gewang ang Mactan-Mandaue Bridge dahil sa tindi ng pagyanig. Mapapanood sa video na biglang nagbabaan ng kanilang motor ang ilang rider na napaupo na lamang sa tulay. Nabulabog rin ang event na ito sa isang hotel kagabi sa Cebu kung saan maririnig ang malakas na pagyugyog at makikitang bumagsak ang parte ng kisame ng hotel. Dahil sa matinding takot, nagtakbuhan at kanya-kanyang duck cover and hold ang mga taong nasa event. Sa isa pang video na kuha rin ni Roy Tasil Tenorio, maririnig na naghihiyawan sa takot ang mga empleyado na nasa ika-16 na palapag ng isang gusali sa Cebu. Natrap naman ang ilang empleyado ng store na ito sa loob ng isang mall sa Cebu City sa kasagsagan ng lindol. Nagtago ang mga ito sa ilalim ng isang lamesa habang makikita rin sa video ang matinding pinsala sa mismong mall. Agad namang inilikas ang mga pasyente kabilang na ang ilang sanggol mula sa isang lying-in clinic sa Naga, Cebu. Maging ang mga pasyente sa Cebu City Medical Center ay inilabas rin ng ospital sa pangamba ng posibleng pagguho ng gusali. Sa ngayon ay patuloy na kumikilos ang mga otoridad sa Cebu para sa search and rescue operations, pati na ang paghahatid ng tulong para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagkawasak-wasak ang ilang terminal ng bus at pantalan sa Cebu matapos ang malakas na lindol kagabi. Sa video nakuha ni Romeo Medikilio makikitang nagkasira-sira ang mga bintana at kisame ng Cebu South Bus Terminal sa bayan ng Linog. Nagbagsakan rin ang kisame sa port na ito sa Cebu. Samantala, ilang tao rin ang naiulat na nasawi mula sa gumuhong bahagi ng San Remigio Sports Complex and Evacuation Center sa Cebu kagabi. Base sa report, sinasabing may mga naglalaro ng basketball sa sports complex nang biglang gumuho ang bahagi nito sa kasagsagan ng malakas na pagyanig. Sa video na ini-upload ni Mayda Dula, makikita na ilang katawan ang inilabas mula sa naturang sports complex. Aabot sa 27 mga planta ng kuryente sa Visayas Grid ang naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu kagabi. Base sa update ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa mahigit 1,400 megawatts ng power supply ang nawala sa Visayas Grid, dahilan para mawala ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa rehiyon. Ilan sa mga ito ang transmission lines na nagsusupply ng kuryente sa Daan Bantayan, Tubango, Compostela, Cananga, Ormoc, Babatngon, Paranas, Calbayog, Maasin, Isabel at Pasar. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang power restoration sa mga naapektuhang grid upang maibalik ang supply ng kuryente. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan para tumulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Inimok naman ng Budget Department ang government agencies na gamitin na ang calamity funds para sa mas mabilis na pagtugon at rehabilitasyon. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribuhok live. Nel, bibisita ba ang Pangulo sa Cebu? Yes, aga posibleng bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu. Pero ngayon ay hindi pa nagbibigay ng detalye ang palasyo. Pero sa ngayon, si Pangulong Marcos ay nasa Masbate para magbigay ng tulong sa mga naging biktima ng nagdaang bagyo. Sa kabila nito, nagbigay na rin ng direktiba si Pangulong Marcos para sa agarang pagkilos ng mga ahensya para tulungan ang Cebu, partikular na sa Bugo City, na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Pangulo, nasa mga apektadong lugar na ang mga kalihim para magbigay ng tulong at suriin ang pinsala mula sa lindol at aftershock. Tinitiyak anya ng DPWH ang kaligtasan ng mga kalsada at tulay. Kumikilos na rin ang Energy Department para maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala na ang DOH ng karagdagang tauhan sa mga ospital at ang DSWD niya ay naghahatid na ng pagkain at iba pang tulong. Dagdag ng Pangulo, ang Bureau of Fire Protection o BFP ay nagsasagawa na ng search and rescue. Ang PNP ay nakatutok na sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtulong sa mga operasyon. Pinamumunuan niya ng OCD at NDRRMC ang koordinasyon ng lahat ng ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon. Hinihikayat ni PBBM ang lahat na manatiling alerto at makinig sa abiso ng lokal na pamahalaan. Tiniyak ng Pangulo na muling itatayo ang mga komunidad na naapektuhan. Nakikiramay rin si Pangulong Marcos sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at hiling rin niya ang kaligtasan ng mga nasugatan at lahat ng naapektuhan ng lindol. Hinimok naman ng Department of Budget and Management ang mga ahensya na gamitin ng calamity funds para sa mas mabilis na pagtugon at rehabilitasyon matapos itong lindol na ito sa Cebu. Ayon sa DBM, aabot sa mahigit 8 billion pesos ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Nakalaan ito para suportahan ang emergency relief at rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Umabot na sa 611 ang aftershocks na naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOC sa Bugo City, Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Nasa pagitan ng magnitude 1.4 hanggang 4.8 ang lakas ng mga aftershocks na posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Inaasahan naman ang paghina ng mga aftershocks habang tumatagal. Gayunman, nagpaalala pa rin ang FIVOC sa publiko na mag-ingat at huwag pumasok sa loob ng mga bahay o gusali na may pinsala mula sa lindol hanggang hindi natitiyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga ito.
Inanunsyo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na nakatakdang dalhin ang relief goods at gamot patungo sa Bugos City sakali madaanan na ang mga kalsada. Ayon kay Baricuatro, nagpaabot na rin ng agarang tulong ang Office of the President habang nakarating na rin ang Department of Health at isang trauma team para magbigay ng medikal na suporta. Tiniyak ng gobernadora ang mabilis at agarang tulong para sa mga nasalanta ng lindol mula sa lokal na pamahalaan at tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa iba pang balita, dalawang magkasunod na phreatic at phreatomagmatic eruptions ang naitala sa Taal Volcano ngayong Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 2,500 meters ang taas ng ibinugang usok at abo mula sa main crater na kumalat sa Hilagang Kanluran. Bagamat nagdulot lamang ito ng ashfall sa mga karatig bayan at walang naitilang pinsala, nananatiling nakataas ang Alert Level 1 sa bulkan. Pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatyag at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu matapos ang malakas na lindol nitong Martes ng gabi. Samantala, umabot na sa 26 ang kumpirmadong nasawi matapos ang malakas na pagyanig. Mula sa Bugos City, Cebu, may report si Irish Madelo live. Irish, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Cebu at nasa ilan na ba yung naitalang casualties dyan? Yes, Aga, tulong-tulong na ngayon ang mga medical teams ng pamahalaan at ang mga pribadong grupo para magbigay ng immediate assistance sa mga sugatan at apektadong residente. Batay sa pinakahuling impormasyon na ating nakalap mula sa provincial government, umakyat na sa 27 ang kumpirmadong nasawi, bagaman mayroon pang nadaragdag at isinailalim sa verifikasyon. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol dito nitong gabi ng Martes, September 30. Ngayong araw ay pinangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pag-inspeksyon sa Cebu Provincial Hospital upang alamin ang sitwasyon ng mga pasyente, lalo't napilitan ang ospital na ilabas sila kagabi dahil sa lakas ng pagyanig. Inasahang aakyat pa o madaragdagan pa ang bilang ng mga casualties dahil sa lawak ng pinsala ayon sa mga otoridad. Bukod sa mga nasawi, umakyat na sa 154 ang naitalang sugatan. Ang mga pasyente na nasa critical na kondisyon sa Cebu Provincial Hospital ay inilipat na sa ibang tertiary hospital sa Cebu City upang mabigyan ng kaukulang atensyon. Kumilos na rin ang Emergency Response Team at Office of Civil Defense sa probinsya para naman mabigyan ng kaukulang tulong gaya ng pagkain, maiinom at pansamantalang matutuluyan ang mga apektadong residente. Sa ngayon ay nagtayo na ng Temporary Command Center sa Provincial Capital ang lalawigan para sa coordination ng iba't ibang concerned agencies, maging ang Office of the President. Samantala, nagpahayag ng tulong si Bohol Governor Erico Aumentado at ngayong araw ay naghahanda na ang 16 na medical team mula sa Bohol Province para tumulong sa mga napinsala. Nangako rin si Gov. Aumentado ng 5 milyong pisong ayuda para sa lalawigan ng Cebu. Yan muna ang update mula dito sa Cebu. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Irish Madelo. At para naman sa ating ulat panahon, isa ng bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, lalakas pa ang bagyong Paulo bago posibleng maglandfall sa Aurora o Isabela sa Biyernes. Ang iba pang detalye hatid ni John Manalo, weather specialist ng Pag-asa DOST. Magandang umaga mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update o yung ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Paulo. Kagabi, ng alas 6 ng hapon ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure na minomonitor natin nung mga nakaraang araw. And then, kaninang umaga, alas 8, ay tuluyan na ito na naging bagyo. At binigyan nga po natin ito ng local name na Paulo. Sa kasalukuyan, itong si Bagyong Paulo ay nasa 805 kilometers east ng Southern Luzon. At ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour
malapit sa mata o dun mismo sa eyeball niya, malapit sa sentro ng bagyo, at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa kasalukuyan sa bilis na 25 kilometers per hour. May kabilisan po ito dahil masasabi natin na mabagal yung bagyo kapag 10 kilometers per hour or slower pa. At bukod nga po dito kay Bagyong Paolo ay nakakaapekto pa rin sa atin itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. And yes po, hindi nakakaapekto sa atin yung habagat. At yung epekto nitong easterlies, isa po ito sa mga senyales na papunta na tayo dito sa transition from habagat and then transition papunta sa amihan. Pero magfo-focus po tayo dito kay Bagyong Paolo. By the way, nakaranas po yung ng lindol yung ating mga kababayan dito sa Cebu, lalo na sa northern part ng Cebu, na umabot ng 6.9 magnitude. At ang forecast po natin dito for today ay magiging maulap at nandun pa rin yung chance ng mga pagulan, pero bukas ay magiging maulap pa rin pero sa northern part na lang. And then sa central and southern part ay magiging bawas na yung mga kaulapan na magdadala ng mga pagulan. Hanggang sa susunod na 3 araw hanggang Sunday ay magiging bawas na yung mga kaulapan at yung mga pagulan na posibleng makaapekto sa atin, lalo na tayo po ay nasa recovery phase nitong aftermath nitong lindol. At para po sa ating forecast track patungkol dito kay Bagyong Paolo, sa kasalukuyan ito ay nananatiling tropical depression. Pero bukas ng umaga, nakikita natin na mas mag-intensify pa ito o mas lalakas pa into tropical storm. At habang papalapit ito sa ating bansa, nakikita natin na sa ating analysis na ito ay mas lalakas pa, mag-intensify pa into severe tropical storm. At kapag ito po ay severe tropical storm, signal number 3, yung pinakamataas, hindi rin natin niruled out, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na umabot ito sa typhoon category bago mag-landfall. At pag ganun po yung nangyari, ay signal number 4, yung pinakamataas na i-raise natin. Dito po yung landfall point po na sa kasalukuyan track natin ay dito sa Aurora, at sa baba ng Isabela, pero posible pa po ito na magbago, kaya manatili po tayo na updated sa ilalabas ng Pag-asa na update. So ito po yung cone of probability, ibig sabihin posible na yung track, ito po yung nasa gitna, yan po yung main track niya sa kasalukuyan, pero pwede pa po yan magbago, bahagyang bumaba or bahagya pang tumaas. At katulad nung nangyari kay Opong, meron din pong high pressure area ngayon dito sa southeastern part ng China na pwedeng tumulak pababa dito kay Bagyong Paolo. Kaya posible pa na mas bumaba yung track nitong si Bagyong Paolo. Also, dahil may kabilisan po itong si Bagyong Paolo, by Saturday morning ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At yung landfall time, na yung oras na ito ay posible mag-landfall ay Friday morning or afternoon. So, ibig sabihin po nito, sa Friday po, pinakamakakaapekto sa atin itong si Bagyong Paolo sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong nakataas na signal number 1. Pero gusto natin paalalahanan din yung ating mga kababayan na posible na mamaya na magtaas tayo ng signal number 1, lalo na dito sa eastern part ng Central Luzon, kung saan papunta itong si Bagyong Paolo. By the way, gusto rin po natin na banggitin na kapag nagtaas tayo ng signal number 1, ito po ay focus lamang sa hangin. Tropical cyclone wind signal number 1. And then meron din po itong lead time na 36 hours. Ibig po sabihin, kapag halimbawa tinaas na natin ng signal number 1 itong probinsya ng Aurora, hindi po agad natin ito mararamdaman. Within the next 36 hours po, bago natin maramdaman yung epekto nito. At kapag sinabi natin na signal number 1, yung associated wind speed dito ay 39 hanggang 61 kilometers per hour. And then pataas po ng pataas ito habang tumataas din yung tropical cyclone wind signal number natin. Dito po sa ating slide na ito, wala pa po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, wala pa tayong babala sa matataas na alon. Pero as early as bukas ng hapon ay magtataas na po tayo ng gale warning habang papalapit itong si Bagyong Paolo. Ibig sabihin, hindi na po natin i-encourage na magkaroon ng anumang aktibidad malapit sa ating coastal areas. At ganun din, wag na po tayong papalaot para mangisda or anumang activity, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin. Again po, manatili po tayo na updated sa mga i-release pa na ng Pag-asa na issuances and warnings. At ito po yung ating update. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alert.
Patuloy sa pangangalap ng ebidensya ang Department of Justice kaugnay sa pagkakasangkot umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control project anomalies. Hinahanap na rin ng DOJ ang lumabas na surprise witness na si Orly Guteza. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi exempted sa investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects si dating House Speaker Martin Romualdez. Katunayan, ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, nagpapatuloy ang kanilang case build-up sa lahat ng mga sangkot sa anomalya, kabilang na si Romualdez dahil na rin sa kaugnayan nito kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi lamang umano sila masyadong nag-iingay tungkol dito hanggat walang lumalabas na testigo. Hindi totoo yun. Alam mo, pagka ganyan kasi, hindi kami nagsasalita hanggat hindi lumalabas sa mga testigo. Pero just the same, pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Zaldico, as the chairman of operations, is well known as the Speaker's choice. Alam natin yan. Galing ako na Congress, alam ko yan eh. Yun ang pinagkakatiwalaan ng Speaker, yun ang nilagay dyan. So doon pa lang, alam mo na hindi tama yun nangyari sa pangyayari na lumalabas ngayon. Nakatagda na ring isyuhan ng sapina ng National Bureau of Investigation ang surprise witness na si Orly Guteza na dati umanong security advisor ni Ko. Base sa salaysay ni Guteza sa pinakahuling Senate investigation, nais rin niyang mapasailalim sa Witness Protection Program. Hihingi namin ang address niya, so we will have the NBI send us sapina para malinaw to, diba? Ipinag-utos na rin ng DOJ Chief na gumawa ng diagram sa lahat ng mga sangkot na personalidad sa maanumalyang proyekto upang malaman kung sino ang kwalipikadong maging testigo sa kaso. May kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na meron pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na kailangan bilisan na ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman laban sa dating kongresistang si Zaldico. Para naman magawa ito, dapat din anyang makapagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong ombudsman. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Ngayong may rekomendasyon na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na imbestigahan si Zaldico, dating Ako Bicol Party List Representative at ex-chairperson ng House Committee on Appropriations, may panawagan naman ang dating Senadora at Justice Secretary na si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ito ay ang bilisan na ang ginagawang preliminary investigation ng Ombudsman sa issue. Sa ganitong paraan, makapagsasampa na agad ng kaukulang kaso sa korte at makapaglalabas na ng arrest order sa mga isinasangkot sa matinding katiwalian. Kailangan bilisan din ng Office of the Ombudsman ang pag-conduct ng preliminary investigation dyan sa kaso na yan involving Ms. Zaldico and the other personalities na mga pinapakasuhan na ng ICI para ma-refer na rin, ma-file na rin sa Sandigan Bayan at ma-issuehan na rin ng warrants of arrest. Kasi sa PI level, preliminary investigation, hindi po pwedeng basta-basta, hindi po pwedeng mag-issue ng warrants of arrest. It is only a court, whether the regular court or the Sandigan Bayan. Para magawa ito, dapat magtalaga na anya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong ombudsman. Naniniwala si Representative De Lima, hindi kakayanin ng isang acting ombudsman ang mga referral at reklamong napipinto pang ihain sa tanggapan bunsod ng malawakang katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Nabilisan na ang pag-appoint ng bagong ombudsman. Hindi kakayanin ng isang acting ombudsman lang.
July 27 nang magtapos ang termino ni Samuel Martires bilang ombudsman. August 27 naman ang italaga ni PBBM si Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas, bilang acting ombudsman. Samantala, iginiit naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na ang ginawang pagbibitiw bilang kongresista ni Saldico ay isa umanong sakripisyo. Ito ay upang ipakita ang pagrespeto sa institutional integrity at bigyang daan ang malayang investigasyon. Ginawa nito ang komentaryo matapos na ipahayag ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco na naisalba mula sa parusa ng Kamara Siko dahil sa resignation nito. Nailantad din ang kahinaan ng sistema dahil kahit nakalusot umano si Ko sa parusa ng Kamara, nananatili pa rin sa pwesto ang umano'y kasangkot nitong Ako Bicol Party List na may hawak pa rin umanong seats, benepisyo at kapangyarihan. Naniniwala rin ang kongresistang dapat humarap sa investigasyon, sanction at maging disqualification kung kinakailangan ang Ako Bicol Party List. Pero naninindigan si Representative Garbin, malinis ang Ako Bicol at iginiit na ang katarungan ang magtatakda ng katotohanan at hindi ang ingay sa politika. Panawagan din ito bigyang daan ng due process para sa dating kasamahan sa partido na si Ko. To his call for the due process and mabigyan siya ng tamang panahon na ito ay labanan at may presenta yung kanyang side. Siyempre, siguro kahit sino man ay maninindigan na kumbaga karapatan niya yan. And siyempre solid dyan ang Ako Bicol Party List sa pagbigay sa kanya ng ganoong hangarin at panawagan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na ang kumakalat na litrato ay kuha noong huling linggo ng Abril bago matapos ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally, ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee hearings. Dagdag pa niya, mali ang mga ibinibintang na kahulugan sa naturang larawan. Suportado ni Senador J.V. Ejercito ang pag-imbita kay Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kasunod ito ng pahayag ng ilang senador na imbitahan ang dating kongresista sa susunod na pagdinig ng komite. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Tinawag ni biggest scam in history Senador J.V. Ejercito ang malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Anya, naiintindihan niya ang galit ng tao dahil sa sobra-sobrang korupsyon na nangyayari. Ngunit para matapos at mapawi ang galit ng tao, kailangan anyang may managot dito. Umaasa si Senador J.V. na masasagot ni Zaldico ang mga issue at mga aligasyon, lalo ngayong nagbitiw na ito bilang kinata ng Ako Bicol Party List. I think that's welcome. At least wala na yung parliamentary courtesy. We can already invite him and so that he will be able to answer all of these issues and allegations, no? But resignation does not mean that yung he will be exempt from accountability. So kailangan pa rin siyang managot dito at kailangan niya sagutin yung mga issues regarding the corruption, and the scams that rock the nation. Dismayado din si Ejercito na nasira ang parehong kapulungan ng Kongreso dahil sa modus sa flood control scam. Ngunit hiling din nito na may balik ang focus sa mga tunay na nasa likod ng anomalya at hindi sa kanila mabaling ang issue gayong wala naman umanong contractor sa Senado. Ang sa akin, kailangan malaman natin yung modus nang malagyan natin in aid of legislation, hindi na maulit, malagyan natin ng safeguard.
Nauna nang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na iimbitahan nila si Zaldico sa susunod na pagdinig ng komite. Kung hindi ito dadalo sa pagdinig ay maglalabas ng sapina ang Senado laban sa dating kongresista. Kung hindi naman magiging katanggap-tanggap ang paliwanag, isa-cite in contempt si Ko at i-issuehan ito ng arrest warrant. Sinabi naman ni Senador Ronald Bato del Rosa na maaaring mapauwi si Zaldico kapag may warrant of arrest na ito. Sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng mga anomalya sa flood control. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nawawala ng pag-asa ang kampo ng mag-asawang Pacifico at Zezara Diskaya na maikukonsidera silang maging state witness sa kaso ng flood control project anomalies. Ayon naman sa legal counsel ni Diskaya, nakakapag-adjust na umano ang mag-asawa sa sitwasyon. Narito ang report ni Benedict Samson. Malayo pa sa katotohanan ang pagiging state witness na mag-asawang Pacifico at Zezara Diskaya. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, nasa proseso pa sila sa pag-a-apply para rito. Under witness protection custody na sila, as per our Secretary Boying Rimulya had already told to the public na nasa protective custody na sila. State witness, malayo pa yun. It's up to the court. Ang mag-asawang Diskaya ay una nang isinailalim sa Witness Protection Program. Handa rin niya mga ito na sabihin ng lahat ng nalalaman tungkol sa mga personalidad na binabanggit sa anomalya sa flood control projects. Kaya nga tell all na kami, wala nang atrasan to. Wala nang atrasan kasi ang dami na nilang death threats din na natatanggap. So pasalamat kami rin sa DOJ at binigyan kami ng protective custody. Sa ngayon ay unti-unti na umanong nakakapag-adjust sa sitwasyon ng mag-asawa. At present, nakakapag-adjust na sila. Hindi kagaya before na parati silang nababas, no? At walang nagsasalita para sa kanila. Kasi tahimik sila before talaga eh. Nag-ignite lang naman ito nung may nag-rally sa kanila, pinagbabato yung bahay. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na humarap na talaga sa media kasi sabi ng spouse si Diskaya, enough is enough. Nilinaw naman ni Attorney Samaniego na na-misinterpret lang umano ang publiko sa ginawang finger heart sign ni Zezara Diskaya na magtungo ito sa DOJ noong Sabado. Na-misinterpret lang siguro natin yun. Actually, ang dami namang ibig sabihin ho ng ganito. Peace, love, okay. Diba? Hindi naman ho siya. Problema ho kasi kuminsan sa atin, pasensya na ho sa mga kaibigan natin sa media kuminsan, saka sa social media, na-misinterpret ho nila binibigyan ng hindi magandang kahulugan. Tao lang ho naman ho tayo. Una nang sinabi ni Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na pinaalalahan na nila si Ginang Diskaya na maging maingat sa kanyang mga ikinikilos, lalo na at seryosong usapin ang kinakaharap nito sa ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtungo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay pa rin ito ng isinasagawang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Mula sa Taguig City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano ang naging pakay ng pagpunta dyan sa ICI ni Yusek Bernardo? Dumating si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo bandang alas 10 na umaga dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ay upang maging resource person sa ginagawang pagdinig o investigasyon ng komisyon kaugnay sa mga irregularidad sa flood projects. Nagpapatuloy ang investigasyon tungkol sa mga anomalya sa flood control projects sa bansa.
kung saan ngayong araw dumalo si former DPWH Undersecretary Bernardo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ngunit sa kanyang pagdating sa tanggapan ng independent body, tumanggi si Bernardo na magbigay ng anumang statement o pahayag sa mga naghihintay na media. Bago pa man magtungo sa ICI ang dating DPWH official, nauna na niyang pinangalanan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Francis Chis Escudero, dating Senator Bong Revilla Jr. at former Senator at ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay, kung saan inakusahan niya ang mga ito na kumuha umano ng cut o parte sa pondo mula sa infrastructure projects. Idinawit din niya si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico na kamakailan lang ay pinag-utos ng pamahalaan na i-freeze ang kanyang umanong bilyong pisong halaga ng ari-arian kabilang ang air assets. Dumalo rin bilang resource person ngayong araw si DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain. Nagpapatuloy yung pagdinig ng ICI kaugnay nga rito sa mga anomalya sa flood control project sa bansa, at nauna nang nagsumite ang ICI ng report sa Office of the Ombudsman nitong Lunes, kung saan inirekomenda nila sa Office of the Ombudsman na investigahan kung may naging paglabag sa batas itong nakuha nilang report sa irregularidad sa isang flood control project sa Mindoro, kung saan isa rin sabi ng get ng ICI na posibleng kasuhan ng Office of the Ombudsman ay si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, maging yung iba pang DPWH officials sa Region 4B. Ayan muna update mula rito sa tanggapan ng ICI. Balik sa Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Naniniwala ang isang dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang itigil ng Kongreso ang mga investigasyon pagdating sa mga anomalya sa flood control projects. Aniya, mas maiging mag-focus na lamang ang Kongreso sa pagpapasa ng 2026 proposed budget kaysa sa mga isinasagawang pagdinig. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, paano nasabing dapat nang itigil itong investigasyon sa anomalya sa flood control? Aga, para kay former Finance Secretary Benjamin Diokno, dahil yung mga ginagawang pagdinig sa Kongreso ay for the aid of legislation o upang makagawa ng bagong batas. Hindi anya ito ang sagot para masugpo ang korupsyon, kundi ang pagsasaayos sa mga government official ng kanilang serbisyo at pag-uugali. Walang patutunguhan ang mga pagdinig sa mga anomalya sa flood control project. Ito ang pinaninindigan ni dating Finance Secretary at dati ring kalihim ng Budget and Management Benjamin Diokno. Ayon sa dating kalihim, ang mga ganitong issue ay dapat ipinapasa sa Department of Justice o Office of the Ombudsman upang tuluyang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno. Dagdag pa nito, sa halip na gamitin ang oras ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga pagdinig sa mga questionable infrastructure project, maiging ibigay ng mga ito ang kanilang buong atensyon sa pagpapasa ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Tingin ko, waste of time lang itong mga hearing na ito kasi wala rin naman silang patutunguhan. Ang output nito ay they will recommend to the Department of Justice or to the Ombudsman to run after some people, no? Kabawasan lang doon sa oras na kaya mas nga, dapat importante iukol sa budget. Focus na lang sila sa budget. Para bago matapos ang taon, meron tayong bagong budget. Okay? Paliwanag ni Diokno, dapat ipakita ng 20th Congress na hindi na muli mauulit ang mga nangyaring mga questionable insertion noong 2025. Kung maaari, ay ipakita rin anya ng mga mambabatas na kaya nilang ipasa ang 2026 proposed budget nang hindi nagsasagawa ng mga insertion. Giit nito, ang mga isinasagawang hearing sa Kongreso ay maaaring paborable lamang sa mga mambabatas na naghahanap ng libreng publicity para sa susunod na halalan. Ngunit ang kabaligtaran nito, habang tumatagal anya ang investigasyon, lalo lamang pumapangit ang imahe ng bansa.
Aga, para sa dating kalihim at ngayon ay monetary board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sapat na yung mga legislation na umiiral dito sa bansa. Anya, hindi sagot ang bagong batas kundi ang pagiging tapat sa tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nakatakda ngayong araw ang plenary debates ng Kamara para sa 2026 budget ng Office of the President at Vice President. Bukod dito, nakasalang din ang iba pang malalaking ahensya ng pamahalaan. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, may schedule na ba kung kailan ite-terminate ang plenary debates ng Kamara para sa 2026 General Appropriations Bill? Ella, hanggang bukas, araw ng Huwebes, ang schedule ng House Committee on Appropriations para sa sponsorship at plenary debates ng House Committee on Appropriations para sa 2026 General Appropriations Bill o pambansang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ngayong araw, hanggang mahigit 10 ahensya ng pamahalaan ang nakasalang para sa deliberasyon ng mga kongresista. Kabilang narito ang Office of the President at Vice President. Gayon din ang Commission on Audit, Presidential Communications Office, Department of Foreign Affairs, Department of Science and Technology at Department of Transportation. Inunang pinagdebatehan ng mga kongresista ang panukalang pondo ng Office of the President na nagkakahalaga ng 27.36 billion pesos. 10:15 a.m. nagsimula ang sponsorship at debate para sa proposed budget ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli namang inusisa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Confidential at Intelligence Funds o CIFs ni PBBM. Ito ay dahil sa umani mas pinalobo pang pondo para sa CIFs na nagkakahalaga ng 4.5 billion pesos. Pero giit ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na sponsor ng budget ng Office of the President, ginagamit ang pondo sa pagproseso ng mga sensitive information. Alas 12 na ng tanghali nang i-terminate ang budget deliberations ng Office of the President. Sa mga nakalipas na araw, tumagal ang plenary debates para sa panukalang pondo ng iba't ibang ahensya hanggang madaling araw. Hindi naman natalakay sa floor ang panukalang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte kahapon, kaya muling isasalang ito ngayong araw. Ella, target na maipasa ng Kamara ang 2026 General Appropriations Bill o GAB bago ang congressional break sa October 11. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inihalal si Senator J.B. Ejercito bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Sa sesyon sa plenaryo kahapon, nagmosyon si Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri para i-elect si Senator Ejercito. Batay sa rules ng Senate, ang Ethics and Privileges Committee ang nangangasiwa sa conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity at reputation ng Senado at mga miyembro nito. Sa ngayon, bawat isa sa 41 mga komite sa Senado ay mayroon ng chairperson. Batid ng Armed Forces of the Philippines na hindi makatutulong sa kasalukuyang sitwasyon kung makikisali pa sila sa isyu ng politika. Sa gitna ng mga usapin ng kudeta, muli ring tiniyak ng Defense Department na nananatiling tapat sa konstitusyon ang mga miyembro ng militar. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Hindi makikialam sa anumang nangyayaring krisis sa politika ngayon ang Armed Forces of the Philippines. Giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro III, walang balak ang mga sundalo na makisali pa sa gulo dahil batid nila na hindi ito ang solusyon sa problema. Of course, there are political problems. Naturally, hindi naman natin matatanggihan. Pero ang solusyon, hindi ang military at alam nila hindi sila ang gamot dito. Para kay Secretary Teodoro, ang tanging makakaresolba lamang sa krisis ng korupsyon sa pamahalaan ay mapanagot ang mga sangkot dito. So, politically, may political problems. Hindi naman natin tinatanggi yun eh. So, politika din ang solusyon. May corruption problems, judicial ang solusyon at prosecutorial. Military has no problem
with respect to political issues. Pinasinungalingan rin ni Secretary Teodoro ang mga usap-usapang may binubuong pag-aaklas mula sa puwersa ng mga militar. Pagtitiyak ng kalihim na nanatiling tapat ang AFP sa konstitusyon at patuloy na igagalang ang chain of command ng pamahalaan. Samantala, sinabi ng Malacanang na buo pa rin ang kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa kabila ng hindi matigil na usapin ng kudeta. May tiwala po ang ating Pangulo sa ating mga kasundaluhan na sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan ang galit sa korupsyon. So, atin pong igagalang ang kanilang mga mensahe dahil hindi po lahat ng tao gugustuhin na manakawan ng pondo ng bayan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda sa kasunduan kahapon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon at ang Blockchain Council of the Philippines o BCP. Makikipagtulungan ang ahensya sa BCP upang isulong ang pagkakaroon ng integrity chain sa ahensya para sa transparency ng mga proyekto upang maiwasan ang korupsyon. Narito ang report ni JP Nunez. Magpapatupad na ng digitalization ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa transparency ng mga transaksyon sa ahensya. Sa ilalim ng nilagdaang kasunduan sa pagitan ng DPWH at Blockchain Council of the Philippines o BCP, titiyakin ang seguridad ng mga mahalagang data ng ahensya sa piling national projects. Kabilang dito ang budget ng ahensya, procurement process at milestones ng mga construction projects. Magkakaroon ng blockchain ledger o shared digital record ng mga transaksyon sa ahensya kung saan maging ang publiko ay maaaring makakita nito. Ipo-provide ng BCP ang isang public dashboard kung saan matatrack ng publiko ang gastos at progress ng ahensya. Yun ang pinaka-importante kasi di ba yung mga dokumento dinuduktor Diba? Mula bidding, mula planning, hanggang awarding, hanggang acceptance, dinuduktor mo yung mga dokumento. Using this technology, hindi mo na maduduktor. Kasi once na stinamp ng sistema, yun na yun. At isi-share na yun sa iba't ibang mga tao, iba't ibang grupo. And para maduktor mo, kailangan duktorin mo lahat. And that is virtually impossible. Ayon kay Secretary Dizon, maaaring ang ganitong sistema sa ahensya ng gobyerno ay kauna-unahan sa buong mundo. Sabi nga ni Secretary Aguda sa akin, kung may implement to first of its kind in the world na gagamitin sa isang government agency tulad ng DPWH at ng DBM, itong ganitong technology. Sa pilot implementation ng bagong sistema, uunahin ng DPWH na gamitin ito sa mga foreign-assisted projects bago ang mga locally funded projects. Magpapilot tayo sa foreign-assisted projects. Kasi yun para sa kanila mas madali, mas maayos yung datos, mas maayos yung mga dokumento. Bibigyan ng BCP ng 1-year complimentary subscription ang DPWH sa Integrity Chain kung saan kasama na sa package na ito ang technical support, training at cybersecurity measures. Layo ng hakbang na ito na itatag ang transparency sa ahensya na ngayoy balot ng kontrobersya dahil sa mga anomalya sa flood control projects. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumuko na sa National Bureau of Investigation ang 2 suspect sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, sino-sino ang mga sumukong suspect at ano ang dahilan ng kanilang pagsuko? Liela, ayon kay NBI Director Jaime San
ay voluntaryo ang ginawang pagsuko ni na Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at dating police officer na si Nelson Mariano. Matapos na mag-issue ng warrant of arrest ang korte noong September 29, kagad na nakapag-ugnayan sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at dismissed police officer Nelson Mariano sa National Bureau of Investigation. September 29, sumuko si Mariano habang September 30 naman nang sumuko si Police Lieutenant Mendoza sa Bacolod City. Na meron ng warrant of arrest, he voluntarily called up the NBI through the OTCD and sinabi niya na willing siya na sumuko. Kaya ayun ang operatiba natin. Pinuntahan sila para ma-custody. Kaya nandito na sila ngayon. Sinabi naman ni Attorney Raymond Palad, legal counsel ng dalawang sumukong suspect, na wala namang banta na natatanggap at nag-iingat lamang sina Mendoza at Mariano habang hinihintay na lumabas ang warrant of arrest. At dahil lumabas na ito noong Lunes, ay nakipag-ugnayan kaagad sila sa NBI para sumuko. Since ang mga akusado at ang mga inaakusahan ay mga police officers or former police officers, minabuti namin sa NBI na lang, at least for neutrality, to maintain yung mas feeling secured, no? Although secured din sa PNP, mas maganda na sa NBI dahil nga hindi naman basta-basta yung kasong involved dito. Ella, sa ngayon ay mananatili muna sa NBI facility sina Mendoza at Mariano habang naghihintay pa ng commitment order mula sa korte. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagwelgang ngayong Miyerkules ang nasa 2,300 unionized airport workers sa South Korea na humihiling ng mas mataas na sahod, mas mahabang pahinga at mas ligtas na kondisyon sa trabaho. Ayon sa Korea Airports Corporation, apektado ang 15 paliparan sa bansa kung saan karamihan sa mga manggagawa ay naka-assign sa maintenance, paglilinis, pag-aayos ng carts at pamamahala ng parking areas. Kasabay ito ng Chuseok holiday kung kailan marami ang nagbibiyahe palabas ng bansa. Gayunman, tiniyak ng ahensya na hindi kasama sa strike ang airport security personnel kaya limitado ang magiging abala sa flight operations. Mahigit 100,000 federal workers sa Amerika ang posibleng mawalan ng trabaho o hindi makatatanggap ng sahod sakaling matuloy ang government shutdown ngayong October 1. Ayon sa White House, unang maapektuhan ang mga non-essential services gaya ng national parks, pati na ang nutrition assistance at healthcare screening para sa mga nanay at kabataan. Babagal din ang pagproseso ng mga bagong aplikasyon para sa Social Security payments, Medicare at Medicaid. Hindi pumasa sa US Senate ang panukalang budget extension dahil sa pagtutol ng Democrats at Republicans sa pondo para sa healthcare. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27 na nagsasabi, "At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.